Isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, lalo tigit ang ating kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Mamandoso. Thank you. Hi. Hello. Wait, thank you sa inyo, ha? Maraming salamat sa oras nyo ngayong araw na ito. Bagamat hindi kayo nakadalo sa Ninoy, no? Doon, dami natin. Grabe. Ang punong-puno ng buong District 1 yung Ninoy. Pero masaya kami. Ngayon, nakadalo na kayo. At least, makikita ninyo, buong-buo na tayo sa Maynila. Patuloy tayo dumarami. Nung araw, noong 1998, nung binuo ko yung kaagapay, wala pa yata sa kalahati nito. Nung araw. But through the years, dumami tayo ng dumami. At ang maganda ngayon, alam niyo ba magandang balita sa laban na ito? For the first time, magkasama na ang tatlong malalaking organisasyon sa buong Maynila. First time. Una, yung Kabaka. Kasama natin sa buong Maynila, hindi lang sa 5th District. Pangalawa, kasama na natin ang kababaihan ng Maynila. Pangatlo, ang ating samahan, ang kaagapay ng lungsod ng Maynila. Nagkasama-sama upang ibalik ang maayos na pamamahala ng mamamayan ng lungsod at pamahalang lungsod ng Maynila. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga kaagapay, handa na ba kayo? Talaga? Ready na kayo? 64 days to go. 64. Konti na. Ilang tulog na lang. Babalik na tayo sa lungsod. Ngayon, siyempre pinagpapasalamat ko naman sa Diyos at sa mga taga-lungsod ng Maynila. Dahil itong mga dumadaan na mga survey ay medyo maganda naman ang resulta at tanggap ng lahat ng tao sa lungsod ng Maynila. Bata, matanda, kumpleto. So, kaya sa atin, meron lang akong isang ipakikiusap sa inyo. Lahat, ito, alam nyo ng mga dati ng kaagapay, sa mga bago naming kasama, manatili kayong mababa ang loob. Magpakumbaba kayo. Huwag kayong makikipag-away. Huwag kayong papatol sa mga salitang hindi magaganda na ginagamit ng mga katunggali natin. Bagamat, sa mga panahon na ito, ako ang laging agahan, tanghalian, hapunan ng kabila. At nakisali pa yung isa. Ako naman ang pulutan sa inuman. Lahat ng masasakit na salita, ibinibigay sa akin. Pero mapansin ninyo, bakit hindi ko sila tinutugon? Bakit?
Dahil ang taong naninira kasi walang maikukwentong magandang ginawa. Kapag wala kang kwento, wala kang kwenta. Tama ba? Walang susumahin. Kaya ang tanging gagawin na lamang ay hilain ng hilain ang paa mo. Eh ngayon, ang gusto nilang diskurso ay kayo'y sumagot. Sagutin natin. Para maubos ang oras ninyo na makapagparami. Yun ang purpose kung bakit wala na silang ginagawa tuwing umaga, tanghali, hapon, pati hindi taga Maynila, hinahype nila para namang alam nila ang nangyari dito sa Maynila. Yan ba dito, yan ba doon, kaliwat kanan. Pero itinatatagang ko ang loob ko. Hindi ko pinapatulan. Bakit? Dahil ang paniwala ko, matalino naman ang mga taga Maynila. Alam naman ng mga taga Maynila ano nangyari sa pamamahala natin. Tama mali? In fact, at least sa mga dati na rito, maalala ninyo, noong 2019, anong sinabi ko? Kausapin ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Kamag-anak. Kausapin niyo si Marites, si Marisol, at si Tolets. Kausapin ninyo, magparami kayo. Ngayon, 2025, babalik kayo sa kanila. Babalik kayo na matangos ang mga ilong ninyo. With all the pride na yung ipinakiusap ninyong kandidato noong 2019, naglingkod ng maayos. Tama ba? Sa kwento pa lang natin, isang buong araw na hindi pa tapos ang resibo. Tayo may resibo. Kumbaga sa karera, lumabas tayo sa dividendaso. Nandun tayo sa oblo. Meron tayong pruweba. Tama mali? Na bilang kaagapay, at least ako, masasabi ko, yung kandidatong ipinaboto ko nung araw, naglingkod ng tapat, naglingkod ng maayos. Eh, ang dami natin kwento. Gusto niyo magkwenta tayo ng konti? Simple lang, simple. Ito lang ha, napanood niyo to. Nangyari ba ito? Totoo ba ito? Hindi ito fake news. O, tingnan ninyo. Tingnan natin ang numero ha. Tingnan natin ang kwenta. Taas ang kamay na may anak dito na nag-aaral sa public school. Ako at anak. Lahat kayo may anak. Kapaalala ko lang. Noong pandemya, walang eskwela. Tama mali? Ang gobyerno, ang sinabi ng national government, we should adapt into distant learning via online. Tama mali? Sumakit ang ulo ng nanay. Sumakit ang ulo ng tatay. Bakit? Mag-o-online. Tosgas na naman. Pero, ano ang ginawa ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila? Naglibong ng pera. Ang ama ng lungsod naghanap ng paraan para maitawid ang mga anak at apo natin. 110,000 na tablet para sa mga mag-aaral ng pampublikong paaralan noong pandemya. At hindi doon natultungan yun. Kuwait pa lang yun. Bakit? Hindi lang may tablet, libre pa ang internet. Tama mali? Walang tosgas si tatay, walang tosgas si nanay. Matapos ang estudyante,
Siguro naman may kilala kayong mga teacher. Ano nagkaroon? 11,000 laptop out of 10,300 teachers. Nagkaroon ng laptop at internet. Walang tosgas si teacher. Natuloy ang pag-aaral ng ating anak. At kayo, ng mga naparito, bilang isang ama, bilang isang ina, bilang isang magulang, at least masasabi natin, nakaraos kami noong pandemya ng pag-aaral ng aming mga anak. Isang kwento pa lang yun. 2 minuto na. O tingnan ninyo. O dito na lang ha. O ito. Kasi wala na akong ibang testigo eh. Yung ibang testigo namatay ng pandemya. Pero kayo na mga nangabuhay dito, kayo, including your family, your children, your parents, lahat tayo nandito ngayon. Tayo ay saksing buhay. Noong panahon ng pandemya, buwan-buwan may food box. Tama mali? 8 buwan, 8 months, may pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung isang food box. Tama mali? Bawat pamilya, hindi bawat bahay, bawat pamilya, mayaman, middle class, mahirap. Kaya tayong lahat nandito ngayon ay testigong buhay at kaya natin sabihin at matamos ang ilong natin makapaglalakad tayo sa eskinita, sa kalihon, sa avenida, sa boulevard, sa highway. Kaya natin sabihin, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Gusto nyo lagyan natin ng konting kwenta? Eh kasi marami daw akong inutang eh. Marami raw akong binenta eh. O sige, para magkakwenta. Yung tablet ninyo, yung laptop ninyo, 1.1 billion o 1 billion may Internet, 300 million a year. Ito na lang ha, mas madaling kwentada. 700,000 families. Sa 1,000 na lang. Magkano? 700 million. Tama? Times 8. 5.6 billion pesos. Marami bang pera yun? Marami? Marami. Tama? Nagtataka ako sa mga ito. Ngayon mga ito, biglang kilos, biglang sulpot, nagkagaling-galingan. Eh saan ko kinuha yung pera niya? Lumipot ako ng dito. Hindi ko naman na sinabi kung paano nangyari. Ang importante, kung paano nakamit yung solusyon sa kailangan ng tao sa kasalukuyang kadiliman ng bawat pamilyang Manileño noong panahon ng pandemya. At hindi naman ako nagpublik. Bakit? Araw-araw nasa Facebook eh. Pati pangungutang ko nasa Facebook eh. Ano sinabi ko noon? Naalala nyo? Nag-live ako, magpapandemya na, deklarado ng pandemya. Ano sinabi ko? Wala tayong kapera-pera. Ano sabi ko doon? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko at mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako wala nang mangutangan, wala na akong may bebenta, nakita niyo itong relo nito, ipatata sa kutokit ng munting makaraos lang tayo. Why? Bakit ganun ang approach? Bakit ganun? Bakit? Ama din ako eh.
tanong, mga nanay, mga tatay, pag walang makakain ng anak ninyo, gagawa niyo ng paraan. Sigurado kayo? Itatawid niyo? Kahit na plancha, sinasalyan ninyo, makakain lang. Tama mali? Because that's how being a parent. Eh, mano may akin? 2 milyon. 2 million, ma'am. 700,000 families umaasa sa kanyang pamahalaan. Pero, matapos na, noong araw, puro sila palakpak. Yung mga kasama ko, palakpak yun. Diyos ko, papuri rito, papuri ron, puro papuri. Ngayon, lahat daw yun ay mali. Ang pinagtataka ko naman, kayo may pagtataka nyo din eh. Tinayo ko housing, Pedro Hill, San Lazaro, San Sebastian, cutting ribbon. Nung cutting ribbon, sila ang nag-cutting ribbon. At sabi nila, programa raw nila yun. Pero, yung pinagpatayo no, inutang ko, kasalanan ko. Tama ba? Kaya, tingin ko naman, kita ninyo sa pagtatanong ko pa lang, mukhang naiintindihan nyo na yung logic. Ganon din ang inyong mga kapitbahay. Hindi talaga, hindi ang paninira. Ang isang bagay, hindi mo na kailangan sirain kapag sira na. Tama ba? Ganun lang tayo. 2 pa lang yun. Pagkain. O yung mga lola ko. Tanungin nyo sa mga nanay tatay nyo. Wala na tayong pera pero may insure pa silang gatas. Wala na tayong pera pero may pension sila. Pantay-pantay, botante o hindi, may sakit o wala. Tama mali? Wala na tayong pera pero may allowance sa PWD. Wala na tayong pera pero may allowance sa solo parent. Wala na tayong pera pero may allowance sa PLM. Wala na tayong pera pero may allowance ang UDM, pati K-12 may allowance. O saan ang galing lahat yun? Tama ba? Kaya ako nagtataka dyan. Eh ngayon, bumabaha ng bigas. Eh kailangan namin yan nung pandemya. Bakit hindi nyo binigay sa amin yan nung pandemya? Tama ba? Kaya kami mga batang Maynila, simple lang ang tanong namin. Nasaan kayo nung pandemya? Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, dang-dang libo ang isa. Mabuhay lang ang isang batang Maynila na may COVID-19. Sa Pilipinas, wala. Sa national government, wala. Sa Maynila, meron. Sino unang nabakunahan? Maynila. Tanging Maynila lamang ang nakabili ng sarili niyang bakuna. So, pag kinuwenta-kwenta mo, ito pa. Yun pang-araw-araw sa pandemya. O habang nasa pandemya tayo, ginagawa, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Rosauro Almario Elementary School, Manila Science, Magsaysay, Albert, all 10-story, fully air-conditioned public school. Tapos, sinisisi pa, bakit daw ako nagpagawa ng malaking eskwelahan, air-condition pa, sobra-sobra daw. Sobra-sobra? Bakit? Kapag pakinabangan ng tao, dapat may malang? May magawa lang? O ang leader dapat tinutuunan yung kasalukuyan pero tumatanaw sa malayo? O tingnan ninyo. Tingnan po ninyo napapanahon itong kwento nito. Ito yung inisip ko lang na posible. O ngayon, nangyari na. Noong araw, ang eskwela, kina-cancel kasi may tag-ulan. Tama mali? May bagyo. Tama mali? O ngayon, kina-cancel ang eskwela dahil mainit.
Tama ba? Nagbago ang panahon. Pati pag tag-araw, pwede ng gas. Pero hindi. Sa almaryo, giniginaw kami. Eh paano pa kung lahat ng eskwelahan ganoon? E di sa Maynila lang may pasok. Problema nga yan ng nanay at tatay. Bakit? Yung bata humihingi ng jacket. Tama ba? But can you imagine, may isang leader, produkto ng pampublikong paralan, nakapag-isip ng foresight na dapat ang eskwelahan natin maayos, competitive sa private school. Ito pare-pareho naman tayo mga taga-Tondo. Taas nga kami ng mga taga-Tondo rito. Wala tayo taga-Tondo. Alam naman natin ang Holy Child. Di ba? Kahit pa paano, magandang eskwelahan yan at saka medyo madugo ang pulsa mo dyan pagka nandiyan ka nag-aral. Tama mali? Sino mas maganda? Holy Child, Almario. Kasi yung natikman ng anak ko, kasi mga anak ko maswerte. Bakit? Nagkaroon na sila ng ama na umangat sa buhay. Yung hindi ko natikman, ay pinilit ko matikman. O sila nakatikim ng masarap, ng maayos. Gusto ko rin matikman ng mga anak ninyo. May sense? May logic? O, eskwelahan.